So, good day mga bro. So, nakabili tayo ng second hand na side panel bracket. Kakabit natin sa Honda ADB 150. So, medyo kulang-kulang na yung mga bracket niya. So, ngayon nagfabricate tayo ng pagkakapitan nito sa side. So, gahapon ginawa ko na siya. Medyo mahirap. So, tingnan natin yung ginawa ko. So, eto na siya mga brother. Ito yung bracket natin. Pagkakapitan natin doon sa So, medyo madugo yung labanan. Dahil wala tayong bender. Ginamitan ko lang siya ng llave tubo. So, okay naman siya. Tapos yung butas natin. Ayan. Ginamitan natin siya ng grinder. So, dito natin siya. Ganito yung position niya. So, yan. Iipit lang natin siya sa bracket. So, yan. Kung mapapansin nyo. Dapat matibay yung... So, ito makapal naman siya. Although, hindi siya. Dapat yung medyo malapad pa ng konti. So, wala tayong nahanap. Ito lang nabili natin doon sa So, ganyan siya. Ito yung kabila. So, dapat talaga pag nagpapabricate ka, baklas yung cover natin. So, pipinturahan na lang natin to. Ayan. Tinanggal na natin yung Maglalagay tayo dito ng washer. Yung singkapal na itong plastic na to. Kasi pag walang walang washer. Ganyan siya. Mapipit-pit yung plastic. So, iipitin lang to ng ipitin lang to ng rubber natin. So, ayan siya. So, kalyo-kalyo yung kamay natin kagahapon. Puro kalyo yung kamay natin. Ayan o. So, yung bend natin hindi masyado pulido. So, yung pagkakabend natin medyo wala siyang kanto. So, dapat dito pag nagbend tayo. So, yung guguhitan mo na siya, sukatin mo na, then guhitan mo siya, padaanan mo siya ng konti ng grinder para magkaroon siya ng lamat, para yung bend niya talagang walang bilog. So, yung welding natin, tatamaan na naman yung mata natin kaya hindi na ako nag-welding. After mo nang guhitan, padaanan mo siya ng grinder. Pag bend mo nun, kantong-kanto talaga yun. Saka mo siya iispatan. Ispatan mo siya ulit. Tapos i-grind mo ulit. So, medyo matrabaho. Kaya hindi ko nag-grind. Okay naman siya mga bro. Yan. Yung butas natin, nabili natin. Pambutas. Medyo maliit. Kaya, kinountershock ko na kinountershock. Kaya lumaki siya. Lumaki yung butas. Pipinturahan na lang natin siya. So, primer muna natin to. Pinturahan ko muna siya mga bro. Tapos pag nakapit ko na siya, kakapit natin, bibidyo ko para mayroon kayo idea. So, ADB 150 nga pala itong natin. So, yan yung common set yung nabili natin. So, 2,000 plus lang to nabili ko. Okay naman siya mga bro. Ayun. So, pinturahan ko muna yung mga bro. Balikan ko kayo. So, lihain muna natin siya. Lihain ko sa may sabon para mawala yung mga langis-langis niya bago natin siya i-primer. Nilagyan ko ng sabon yan. Kasi pag may langis-langis siya, so hindi kakapit yung primer natin na maayos. Balikan ko kayo ulit. Lihain ko lang to mga bro. So, ito na siya mga bro. Ayan na, makinis naman siya, So, ayan yung magkapares. Ito yung sa harap, ito yung sa likod. Ganyan siya. So, mas mahaba kasi yung sa likod. Ayan, makinis naman siya. Ayos. So, pwede na.
So, ikakabit na lang natin siya. Bago yan, i-wax ko muna to para kumintab to. Okay, hindi naman pala kumintab, para maging ano lang siya. Kasi flat block lang yung binanat natin dito eh. So yun, pati kamay ko. So ayan, pupunasan ko muna siya ng ano. Sprayan ko na ito para medyo kuminang-kinang. So ayan, kumintab-kintab na siya. So pati yung kuko kumintab na rin. So magkakulay na sila. Ano mapapansin na. So bali nakaganito yan. So dalawa na yung nilagay ko. Ayan. Ayan siya. So ito yung sa harap. So ganyan yung position niya mga bro. Pero unahin natin to ikabit dun. Para nakaipit. Kasi pag kasama na to mabigat. Magagasgas yung ano natin. Yung side natin. So tara. Salpak na natin. So ngayon hihintay natin. Let's go. So yan, pinasok ko mga bro. Ang init doon sa labas. So yan, nailapat na natin siya. So naiipit na siya. So matibay yung mga bro. Maalog talaga siya. Maalog ng motor pag hinawakan mo siya. Oh. So diskarte niyan pag higpit. Huwag mo muna siyang i-full higpit. Sabay-sabay. Ayan, hindi na muna natin siya ipupul ng higpit. Bit na muna natin yung bracket dito para magalaw pa natin siya. Ayan. So ayan, hindi muna natin siya hihigpitan. Hindi muna natin hihigpitan tong ano to. So pag-higpit nito yung sabay-sabay sila. Pero bago natin to higpitan ng todo, kabit muna natin tong bracket. So ayan. Ayan, pag ganyan siya. Kabit ko muna. So, eto na. So, eto, pang samantala lang muna to. Bibili tayo ng stainless na ano. So ito yung sinasabi ko. Kaya dapat hindi mo na siya mahigpit. Kasi kailangan mo siyang hatakin pa.
So, yung mga nagbabalak maglagay ng ganito, kayang-kaya nyo rin yung gawin. Kaya na lang mag-fabricate nito. So, yan, dapat na siya. Dapat na. So, lumapat na siya. So, makapal naman tong ano natin. Makapal siya. Makikita nyo, makapal. So, mas makapal pa nga siya dito sa mga brace nito. So, kayang-kaya na nito yung ano. Siguro maglagay pa tayo ng isang brace. Ayun o. Gwapo mga lods. Gwapo mga bro. Ayun siya. Ito lang di ko sure kung alam ko doon yata ito kakapit eh. Mamaya babaguhin ko ulit. Kakapit natin kasi tumatama to dito. Tumatama siya. Tapos dito yata siya kumapit. So mamaya hahanapan natin ng ano. Ito pang samantala. Dito naman tayo nakakabili ng mga bracket natin. Ay ng mga ano natin. Papalitan natin ito ng mga stainless. Dito. Ito stainless na to, okay yan. So ganyan ang bibili natin lahat. Ganyan ang bibili natin. Ito si stock na ano. Matibay siya mga bro. Oh. Halog talaga yung motor. So medyo may sablay yung pagkakapintura. Pero hindi na halata yan. So yun mga brother, dito na lang yung video natin. Sana nakakuha kayo ng idea. Ito nga pala, nabili ko rin to ng ano. Kinat ko siya dito. Yung nabibili na yung parang may ganun dito. So kinat ko. Para mas mukhang astig. Mas tinanggal ko muna yung riser ko. Medyo nangangalay ako simula nung nagpalit tayo ng upuan. Parang medyo mataas na yung may riser siya. So yung mga bro, hanggang dito na lang yung video natin. So maraming salamat sa panonood. Mag-washing na tayo. Thank you for watching mga bro. Ride safe and God bless.